Marami ulit ang naghihintay sa labas ng tanggapan ng Bureau of Animal Industry ng Agriculture Department sa Quezon City para bumili ng 20 pesos na kada kilong bigas. Silipin na natin ang sitwasyon doon sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ, gano'ng nakahaba ang pila dyan? Mariz, nako, good morning. Mahaba ang pila kanina, no? Dahil marami sa mga nakatatanda na benepisyaryo ay nandito na madaling araw pa lang. Yan yung ginagawa nilang sakripisyo para raw makakuha o makabili naman ng murang bigas ngayong mataas ang presyo ng mga bilihin. Inagahan ng ilang nakatatanda ang pagpila dito sa Bai Compound ng DA sa Quezon City para mauna sa bilihan ng bigas. Ang ilan kasi hindi raw marunong mag-online appointment. Ang iba naman wala raw cellphone. Sakripisyo raw para lang mabili or makabili ng murang bigas. Dahil sa edad, madali raw nilang nararamdaman ang init, pagkabalisa at pagkahilo sa mahabang oras ng paghihintay. May ilan na inutang pa raw ang pamasahe para lang makapunta ng Quezon City. Ibang nakatatanda naman ng halos 1 oras daw na naglakad para makarating lang dito sa Kadiwa Store. Kanya-kanyang diskarte, pampalipas ng oras sa mga nakapila sa labas ng gate ng Bai Compound. Ang ilang nakapila nakasalampak na lang sa bangketa. May ilan na naglagay pa ng mga gamit para lang hindi mawala sa linya. Narito ang kanilang mga pahayag. Dito na po ako, mga mag-alauna pasado, nandito na po ako, nakapila. Kailangan talaga maaga ka para maaga ka rin ang pila. Kami ng mga senyor, hindi na namin kaya mag-online din. Isa pa, wala akong cellphone. Okay lang. Kahit mahirap. Kahit mahirap? Kasi mura lang. Malaking bagay po sa amin. Kasi mura lang. Ay, wala kami pambili ng mahal. Marie, sabi nung nakausap natin na facilitator organizers ng pagbenta dito sa murang bigas, no, ay walang exact na bilang yung nabibigyan nila kada araw, pero hanggat may stocks ay mag-a-accommodate sila. Pero dahil or in consideration dun sa mga effort naman ng pumipila ng sobrang aga, lalo na yung mga hindi nakapag-online appointment, yung mga PWDs or yung mga matatanda, kanina nagbigay sila ng stub. Yung sa mga hindi ma-accommodate ngayong araw, binigyan sila ng stub para babalik na lang daw sila sa susunod na linggo. Ang actual na date niya ay April 29 para sa susunod na linggo sila yung kumbaga bibigyan ng prioritization. Ito yung in consideration dun sa talagang walang cellphone, hindi makapagproseso ng kanilang online appointment para lang makabili ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. At yan, ang unang balita mula po dito sa Quezon City. EJ Gomez, GMA News. Sa gitna ng ilang agam-agam, tiniyak ng ating Department of Justice na hawak ng mga otoridad sa Czech Republic si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. I do confirm na doon sa kustodiya ng Czech authorities si Congressman Saldico. May rule kasi sila, no, na sa European Union may data privacy po. So wala pong dokumento, wala po na picture na makakapag-confirm. Ginagalang po natin yung kanilang mga prosesong ito at mga rules na ganito. Isang detalye binahagi ni Justice Secretary Frederick Vida ng huling siko, may kasama raw siyang isang Pilipino. Hindi dinetalye ni Vida kung ano ang ugnayan nito sa dating kongresista. Nakatakdang bumiyahe papuntang Prague si Vida ngayong linggo kasamang kinatawan ng Philippine Center for Transnational Crimes para iproseso ang pagpapauwi kay Ko. Ayon sa source ng GMA News sa Embassy ng Portugal sa Czech Republic, walang Portuguese passport si Ko batay sa kanilang civil registry. Hindi naman masagot ng embahada kung may golden visa si Ko dahil residency status daw ito. Ayon sa abogado ni Ko na si Atty. Roy Rondain, hindi pa raw niya nakakausap ang kanyang kliyente. Ginit naman ng ombudsman na importanteng maiuwi sa Pilipinas si Ko, sinasangkot sa mga questionabling flood control projects. Itong pagkahuli sa kanya ay kinakailangan ma-convert natin into our jurisdiction yung kanyang tao. Yung kanyang pagkatao makuha natin dito. Yung kanyang status as a fugitive ay mapalitan na within our jurisdiction na. That's the first thing that we are concerned with. That's why when we were told that the Executive Department is sending a delegation there, syempre natuwa naman kami.
Hindi raw papayag si dating House Speaker Martin Romualdez na maging panakip-butas at iturong utak sa issue ng budget insertions at flood control scandal. Sabi niya, hindi siya, kundi sina dating Senate President Chis Escudero at dating House Appropriations Committee Chairman Saldico ang gumawa ng mga desisyon sa national budget. May unang balita si Tina Pangaliban Perez. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I will not be the fall guy for other people's corruption. Binasag ni dating Speaker Martin Romualdez ang katahimikan kaugnay sa pagkakaugnay ng kanyang pangalan sa kontrobersiya sa budget insertions at flood control projects. Tanong niya, paano raw naging siya ang mastermind? How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. Kung siya raw ang mastermind, dapat ang distrito niya sa Tacloban ang pinaka nakinabang. Pero wala raw ni isang ghost project sa kanyang distrito. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. Sa gitna ng pagtatanggol sa sarili, tinukoy niya sina dating Senate President Chis Escudero at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico na gumawa ng mga desisyon sa budget. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions, Chis Escudero and Zaldico. At kung meron man daw may command responsibility sa budget at implementasyon nito, ito raw ay ang ehekutibo. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation and appropriation. Sabi pa ni Romualdez, nakahanda siyang depensahan ang sarili. There are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. May mensahe rin si Romualdez sa Office of the Ombudsman. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni na Escudero at Co, gayon din ng Malacanang at Ombudsman. Hiniling ng Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na ipa-freeze ang kanyang mga ari-arian. We're waiting for the Romualdez case to start rolling. And the first case would be about money laundering. It's related to corruption and money laundering. So namin ma-freeze order para mapangalagaan natin yung mga salapi na dapat na pag-aari ng bayan. Yun po yung ating hinahabol dito. Pero ayon sa kampo ni Romualdez, wala pa silang natatanggap na opisyal na abiso sa anumang application o freeze order. Kaya speculative nila ang pagsasabing may nakaumang ng ganyan. Nagpaalam naman sa Ombudsman si Romualdez na babiyahe siya pa Singapore para magpa-check up. Pero tinanggihan ito ng Ombudsman at humiling sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay Romualdez.
Hindi namin siya pinaalis. Hindi namin pinayagan na ma-lift yung bulletin niya. Kasi nga, naka-lookout order because we've been investigating him actively. Baka hindi na bumalik eh. Para namang sobrang coincidental na nahuli si Saldico sa Europe, bigla siyang aalis. Pero giit ng kampo ni Romualdez, hindi ipinagbabawal ng lookout bulletin order ang pag-a-abroad. Nire-require lang nito ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Kaya nga raw kumuha ito ng Travel Authority mula sa liderato ng Kamara na aprobado na. Mula April 20 hanggang May 4, 2026, ang paalam niya para sa long overdue follow-up sa kanyang angioplasty surgery. Sabay tiyak na babalik sa Pilipinas. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA News. Inilabas na ng Professional Regulation Commission ang pangalan ng top-notcher sa 2026 Physician Licensure Exam. Ang bagong doktor inilahad ang masalimuot niyang pinagdaanan bago makamit ang tagumpay. Kilalanin natin siya sa unang balita ni Mark Salazar. Ang top-notcher sa 2026 Physician Licensure Exam, name withheld lang ang nakalagay nung una. Finally, pinangalanan na siya ng Professional Regulation Commission o PRC, si Dr. Erwin Ken Parchaso. They told me the reason why my name was withheld. Sabi nila is mataas lang talaga daw yung pagitan between the first and the second. So they were kind of alarmed. Kumbaga parang ang taas masyado teka muna. Check Yeah. history ba? Ikaw lang ba naka-95? I'm not sure. Ng examination mo? Hindi ko sure kung ano. So, pero sabi nila is one of the highest naman. Nag-oath taking si Erwin kasama ang mahigit 1,000 iba pang bagong mga doktor. Pero bago ang tagumpay ni Erwin, dumaan muna siya sa lowest point sa pagduda sa sarili at pagsuko. Sa kanyang unang try daw sa licensure exam, sumabay ang balitang magiging tatay na siya habang hindi pa siya handa. During the exam, medyo ang focus ko wala na sa exam. Ang focus ko nasa girlfriend ko na she was pregnant. And then, ayun, hindi namin planado. And then, so yun, I failed. Sa pangalawang subok, nag-back out siya sa kawalan naman ng kumpiyansa sa sarili. Hindi na ako confident mag-exam kasi parang sa mindset ko as time goes by, parang nakakalimutan ko yung mga inaaral ko. Sa pangatlong subok siya, naniwalang kaya niya. Pero nung lumabas na yung results, wala yung pangalan ko. So ayun, umiyak ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Minura ko yung top 1 kasi baka ito yung baka mataas yung score niya kaya parang nawala ako sa curve, natanggal ako, kumbaga. Pero nung Sabado lang, nalaman niyang ang kinaaasaran niyang nameless top 1 ay siya pala. Isang school official nila ang nagbalita sa kanya. Wala akong words kung anong sasabihin ko next sa kanya. What do you mean po? He told me na ganito ganyan, pumasa ka. There was this top 1 na name withheld siya and that's you, sabi niya sa akin. And I was shocked, happy, confused. Roller coaster talaga. Sa lahat ng panahon, hindi raw siya iniwan ng asawa na isa ring doktor. He worked hard for it. We saw it. We saw all those sleepless nights. I wake up at night, wala pa siya, nagbabasa pa. Babangon siya maaga, pupunta sa review center. He always shows up. So, he deserves all the recognition he gets. Wala pang paliwanag ang PRC kung bakit kinailangan nilang i-withhold ang pangalan ni Erwin. Pero sabi ng Philippine Medical Association, mataas nga kasi talaga ang score ni Erwin at hindi naman first time nag-withhold ng resulta ang PRC. They exercise due diligence in checking the papers and verifying yung mga results. They went through with the investigation and turned out it was okay. Ito ang unang balita. Mark Salazar, GMA News.